5 pinakapoging motorsiklo. Ano-ano nga ba? Alamin natin. Tara! So ngayong araw na pag-usapan natin ng 5 pinakapoging motorsiklo base sa mga feedback ng mga previews na review natin ng motorcycle. So disclaimer lang guys, kanya-kanya naman tayo ng taste and beauty is in the eye of the beholder. Magkakaiba tayo ng opinion. Ito'y ayon lamang sa mga pinagsama-sama kong information base sa ating mga netizens. Kung bago ka lang sa channel ko, my name is Ned Adriano. Make sure na nakasubscribe para sa iba pang mga fun at informative na content about motorcycle. Without further ado, simulan na natin. Ang 5 sa listahan ay ang Honda League. Mapa 125cc man yan or 160cc. Isa ito sa pinakapoging motorsiklo ayon sa mga netizens natin. In fact, ang 125cc nga nito, ang pinakamabentang motorsiklo dito sa Pilipinas. Kaya kitang-kita natin na pasok sa taste ng mga Pinoy yung aesthetic or yung forma ng motorsiklo na ito. Lalong na-hype ang lahat nung lumabas yung 160 version nito. At maging ang inyong lingkod ay napabili na Honda Click 160 na pinangalanan natin na si Puli. Hindi talaga may kakaila yung design niya na parang napakasarap niyang gamitin at yung pinaghirapan mong pera ay walang duda na sulit talaga dahil hindi lang siya pogi, siksik at liglig din sa specs and features kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit napakaraming netizens ang tumangkilik sa motorsiklo na ito. Matipid din yan sa gasolina, hindi ka rin mabibitin sa power output at meron pang liquid cooling system and combi brake system. So ayan yung isa sa mga motorsiklo na bukod sa pogi na ay talagang may ibubuga. Ang 4 sa ating listahan ay ang Yamaha Sniper 155. So mapa R version man yan or standard version. Kahit noon pa man sa previous version ng Sniper 150 ay napakadami ng feedback na isa talaga to sa may pinakapoging design ng motorsiklo. At maging ako nga ay talagang poging-pogi dito noong mga panahon na di pa ako nakakabili ng motorcycle. Bago pa ako magkaroon ng Mio ay talagang ito yung dinidream ko. At kapag nakakita ko ng owner nito talagang bilib na bilib ako sa kanila na nakabili sila noon dahil isa yun sa mga dream motorcycle ko. Up till now, they're still living with the hype dahil yung 155 na version at ngayon ay ABS na nga ay talaga namang napakapogi pa rin ng tindihan. Don't you agree, netizens? Meron na din itong assist and slippery clutch para sa mas smooth na gearing transition at saka fully digital na yung meter panel niya at meron na rin charging port. Ngayon ay may keyless version na nga rin ito kaya nakakatuwa kasi patuloy pa rin yung pag-upgrade ng Yamaha dito sa isa sa mga pinakapoging motorsiklo na inirelease nila. Well, syempre meron siyang counterpart sa automatic category which is yung Aerox 155. We will talk about that separately sa ibang vlog. Pero marami din ang napopogian dun sa automatic version na pwedeng maihalin tulad sa kanya. So kung Yamaha Sniper 155 ang motorsiklo mo, isa yan sa mga poging motorsiklo. Congrats! Pangatlo sa listahan ay ang Raider 150. Mapa FI man yan or carb type, ito yung napakanipis na motorsiklo pero napakalawak ng community. Napakarami na pupugian dito. Sabi nga ni Kapwa, parang ito nga daw yung Civic ng mga motorsiklo kasi kahit ilang generation na, sobrang dami pa rin enthusiast. Kahit yung mga old models, talagang napakataas pa rin ng value sa market. Gustong-gusto nilang buting-tingin, gustong-gusto nilang i-upgrade. At the same time, syempre, isa din ito talaga sa pinaka-agile at mabilis na motorsiklo. Ang daming ang kinakarera ng mga naka-Raider dyan eh. Ang daming nasisibak, di ba? Ultimo sa expressway, pumapasok. Pero syempre, yun ay mga isolated cases dyan. Mapakarami pa rin naman mga Raider user dyan na sobrang matitino naman at disiplinado. Pero, kung isa ito sa inaay mo na bilhin, dami ako nakikita ng mga nagtatanong, mga estudyante, mga bibili ng motorsiklo. Isa talaga to sa hindi nawawala sa listahan nila. Good job dahil isa yan sa mga pogi motorsiklo na pwede nyo pamilian ngayon sa merkado. May mga Raider user ba tayo netizens dyan? Kaway-kaway naman. Comment nyo naman yung motor nyo dyan sa ibaba para makita natin kung gaano nga ba kapogi. Pangalawa sa ating listahan ay ang bagong labas lang ng Honda na Winner X. Ito yung talagang nag-trending at sumabog kaagad nung makita nila na nirelease din dito sa atin sa Pilipinas. Kung matatandaan nyo before, may nilabas na panglaban sa mga sniper at raider si Honda which is yung GTR 150. Pero hindi ito ganun sumabog talaga at gumawa ng ingay. Pero nung nirelease itong Winner X, talagang nagkagulo yung mga tao. In fact, maging sa Mindanao, talagang kumakalat na yung Honda Winner X. Nagulat ako kasi merong mga motorcycle na it takes half a year or 1 year bago talaga makarating dun sa mga iba't iba pang part ng Pilipinas. Pero itong Honda Winner X, talagang gumagawa sila ng way para makabili. Ilan sa mga kilala nating vloggers ay napabili din talaga para pormahan. Itong Honda Winner X ay napakarami ding specs and features dahil syempre gawang Honda nga, isa sa mga pinasulit na talaga. Unang-una dyan ay yung ABS na nga siya at isa siya sa mga nauna na nag-introduce ng ABS sa kanyang category. Napakapogi din ng aesthetic at may iba't ibang magagandang color combination na
pamimilian. Maganda rin ang suspension dahil Honda nga ito. Nung may test drive natin ay easy lang siyang imaneho at talagang mabibigay niya sa'yo yung thrill and excitement na gusto natin sa pagmumotor. So yung Honda Winner X ay isa talaga sa hindi may kakailan na napakapoging motorsiklo ngayon sa merkado sa Pilipinas. Meron ba tayong mga naka Honda Winner X na netizens dyan? Nakabili na ba kayo? Comment nyo nga sa ibaba para makita natin kung dumadami na rin ba yung community nito. At handa na ba kayo sa number 1 sa listahan? So, ang top 1 na pinakapoging motorsiklo natin ay Honda ADV 160. Opo, tama po, narinig niyo ang Honda ADV 160. Marami kasi ngayon talagang prefer na yung scooter dahil gas and go ka na lang. Plus, isa rin ang Honda ADV talaga na gumawa ng ingay pagdating sa adventure scooter. Kaya hindi na may kakailan na sobrang dami na nagsulputan na mga kalaban nito, competitors sa iba't ibang mga motorcycle brands. Pero talaga nananatili pa rin yung tindig, yung pride of ownership ng Honda ADV 160. Dahil nga bako-bako yung mga kalsada natin dito sa Pilipinas, isa talaga yung adventure scooter, sana i-recommend natin kung minsan meron pang mga puddles or mga baha na madadaanan. Though hindi naman talaga siya totally pang bahaan, pero alam mo makakatawid ng mga ilog-ilog na mabababaw or medyo mga shallow lang na mga tubig kasi nga pang adventure. Kahit saan mo dalhin, pwedeng-pwede. Hindi siya mag-iinarte, hindi siya magrereklamo at hindi mo ma-feel na parang hindi kakayanin ng motorsiklo mo. Isa talaga yan sa pinakapoging motorsiklo nowadays. Medyo may pagka-elite pa nga yung datingan kapag ayan yung motorsiklo mo. So, yung mga naka Honda ADV 160 dyan, shoutout sa inyo. Comment nyo naman dyan sa ibaba kung naka Honda ADV 160 kayo. And bagay na bagay pa nga pala dyan yung ating K3 na bracket, yung Optimum. Isa yan sa mga mahirap hanapin na bracket for ADV 160. Dagdag mo pa yung hybrid top box natin. Yan yung mga bagay na bagay talaga sa mga adventure scooter. Lalong-lalo na kung anti-scratch. Kasi kung dadaan ka sa mga medyo rugged na places, ay garantisado na hindi ka mangangamba sa top box mo na baka magaskasan. At tara, laging pogi ang motorsiklo. Make sure na alagaan siya ng motorcycle care and protection kagaya ng Extreme 1. Yan yung ini-spray natin sa motorsiklo natin para mapanatili natin yung shine and protection na hindi kumupas at palaging vibrant yung color na ating plastic fairings. So yan na nga ang top 5 pinakapoging motorsiklo natin ngayon sa merkado. Kung hindi mo nabanggit yung motorsiklo na bet ninyo, ay pwede nating pag-usapan yan at i-comment sa ibaba kung ano yung mga hindi ko nabanggit na inaasahan ninyong isa sa mga pinakapoging motorcycle dito sa merkado para magawa natin somehow ng part 2. Itong 5 to, isa lang to sa mga top 5 na palaging bukang bibig ng mga netizens natin, kaya ito yung nasama sa listahan. Pero kagaya ninyo, meron din ako mga bet dito na dahil 5 nga lang ay hindi pumasok dun sa top 5. Pero I'm excited and happy na gumawa ng part 2 para mapag-usapan natin yung mga di pa napasama dito. So comment nyo sa baba para mabuo natin yung 5. Ano pa bang mga ibang motorsiklo yung palagay nyong pasok dito sa listahan? Meron pa ba kayong mga gustong i-review ng motorcycle next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Bisitahin nyo naman kami sa aming Nede Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Asahan ko kayo, netizens, para mabigyan ko rin kayo ng stickers. And syempre, meron din tayong mga exciting promos and prices na inihahandog sa inyo kapag binisita nyo kami personally. So again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.